No, itong boxingan, no, itong boxing. Sige, reaksyonan natin to. Pasok. Inatrasahan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang hamong suntukan ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Sinagot din ng general ang mga umaangal sa pagpatol niya sa hamon. Yan ang Express Report ni Brian Castillo. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya bita. Sarap talaga kawain, totoo lang. May gigil ang pahayag na yan ni Davao City. Ayan, well, ito kasi masisisi ko ba si Baste Duterte na ganito ang every time that mabibring up itong pangalan ni General Torre, masisisi ko ba si Baste na ganito ang reaction niya? Magtanong kayo sa mga taga KOJC pagka binring up nyo yung pangalan na General Torre, kung ano yung gusto nilang gawin kay General Torre, kung anong gustong iniisip nila. Ako, tanungin mo, anong gusto kong gawin kay General Torre? Kung mayroon lang chance, mas malala pa sa gustong mangyari ni Baste dahil sa kahayupan na ginawa ni General Torre sa Bayang Pilipinas. Sa sobrang kademonyohan niya, yung pagsira niya, pagwasak niya sa Kingdom of Jesus Christ. Sabi ko nga sa'yo, hindi lang gulpi gustong gawin dyan. Oo. Hindi lang gulpi. Gusto ko taihan pa sa mukha yan, ihian. Tapos gusto ko gawin lampaso yung mukha niya. Sa lahat ng mga sinira nila na property sa KOJC, yung mga dinumihan nilang inidoro doon, yung mga tubol nila lumulutang, yung titigas ng mga tae ng mga pulis na hindi na lumubog doon sa inidoro ng KOJC, gusto kong ipakain lahat sa kanya yan. Hamunin niya ako, sige boss dada, ipakain mo sa akin. Putang ina, ipapakain ko talaga sa kanya yan. Hahalukayin ko kung saan man nila tinapon yung mga tubol na hindi lumbog na tae dyan sa KOJC compound para lang makabawi sa kademonyohan nito. Ganun. So kung ako, bugbugan, putang ina, kakagatin ko yung mukha ni Torre, ngunguyain ko, lulunukin ko. Kahit ayaw ko, kahit mapait. I mean, it's a figure of speech. Ganun ako kagalit sa kanya. Sa ginawa niya. Not sa kanya as a person, but sa mga ginawa niya. So itong mga statement ni Baste Duterte na to, na gusto kitang gulpi, putang ina, gulpi nga lang. Kung ako nga ito, putya, baka makasuhan pa ako kung sasabihin ko kung anong gusto kong gawin sa kanya. Diba? You should understand, Baste Duterte, na ganito siya kagalit kay Torre. Kinidnap tatay niya, binaboy ang Davao. Sinira pa yung Kingdom of Jesus Christ. Tapos si Pastor Apollo Kibuloy, kita mo ngayon, biktima ng political harassment sa Pilipinas. Di ba? So ikaw naman talaga, napaka bait pa nga ni Baste na gusto ko suntukin talaga eh. Di ba? Pero kung iba tanungin mo si Jay kung anong gusto niyang gawin kay Torre. Tanga na, sabi ni Jay, iuumpog daw niya si Torre sa tiyan niya eh. Sabi ko nga sa'yo, nung nalaman ni Torre, ni Baste, ni Jay Guevara, gusto niya siya na eh. Ako nga din, sabi ko, sana ako na lang, kaya lang sobrang laki ko din talaga. Hindi naman papayag si Torre na gugulping ko siya. Ang laki ko, 340 pounds ako, mga sir. 340 pounds. Ang katimbang ko si Brock Lesnar. 6-footer pa ako. Putang ina yan. Sabi ko sa'yo, yung mukha ko pa lang, baka minsan nga ako, pag tumitingin ako sa salangin, natatakot ako sa sarili ko. Uy, putang ina, sino ka? Si Boss Dada pala. Ganun ako ka-intimidating. Sa totoo lang. So, ako, alam ko na hindi naman, kung ako lang ahamunin ko si Torre, hindi naman lalaban sa akin yan. Kasi pag lumaban sa akin yan, talagang putang ina, yun na yung pinakamasayang yugto sa buhay ko. May paghihiganti ko na lahat ng mga hinayop, sinalanta nitong hinayupak na ito. So ako, I understand Baste, out of frustration, ganito siya magsalita. Naghahamon ba siya ng suntukan? Hindi. Sabi niya sana, kung pwede lang. Kaya lang si Baste kasi is a mayor. Maaring nasabi niya ito out of anger, pero he's still a mayor. Imagine niyo kung matutuloy itong suntukan na to. Anong magiging itsura nila pareho? Magiging katawa-tawa sila sa ibang bansa, hindi ba? Kung halimbawa man, ito si Baste Duterte, tumanggi siya. Hindi niya itinuloy, si Torre tinuloy niya. Kasi si Torre, maluwag talaga ang tornilyo nun.
Di ba, marami ng mga politiko naghahamunan ng suntukan. Oo, pero hindi naman natutuloy. Alam mo kung bakit? Kasi at the end of the day, nare-realize nila na they have the power, meron silang kapangyarihan, pinagkatiwalaan sila sa mga posisyon at hindi sila mga normal na tao. Kung they will act na mga bata at magsusuntukan na lang sa tuwing may hindi pagkakaintindihan, putang ina, parang bumalik na tayo sa Wild Wild West, magbarilan na lang tayo kapag meron tayong hindi gusto sa isa't isa. Di ba? Ako sa totoo lang, itong hamunan na ito, pangit to para sa akin eh. Oo, kasi sinabi to ni Baste out of anger. Na, naku, putangin na pag nagsuntukan tayo, talaga, gigil eh. O, ngayon, ito naman si Torre, dahil putas sabik sa karangyaan, sabik sa clout, o kita mo, himbis na tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, anong ginagawa? Putangin na, nandoon lahat ng media, pinapanood siya magboxing. Pinapanood siya mag-push up, kahit di naman siya marunong mag-push up. Tangina niya, nagja-jogging sa ulan. Ganyan kahayok. Ganyan kahayok sa media, ganyan kahayok sa pansin. Yan si General Torre. Tingnan niyo si yung alalay niyang may nunal dito na tomboy. Si General pangal nun? Yung putangin na yung spokesperson ng PNP. Tingnan mo hanggang sa pagtitraining ni Torre, nandoon siya nakatayo. Putangin na, wala ba kayong trabaho sa PNP? Ha? Lahat kayo nandiyan dyan, nanonood ng training. Wala bang mga kriminal? Walang mga drugs? Anak ng tinapay kayo? Dami-dami problema ng Pilipinas eh. Ako sa totoo lang, cheap na cheap ako dito. Imaginein mo, pag napanood tayo sa ibang bansa, ano sasabihin? Aba, magsusuntukan na yung mayor at saka yung chief of police ng Pilipinas. Putangin na, nakakahiya na nga tayo. Meron tayong presidenteng tanga eh. Tapos meron pa tayong mayor at saka chief ng PNP, chief ng police na magsusuntukan. Hindi naman magkamatch. Bubugbugin ni Basti talaga yan. Sa totoo lang, pwedeng opportunity to para kay Basti para makabawi sa tatay niya. Sa ginawa mo sa tatay ko, makabawi ako sa iyo. Ito na yung pagkakataon. Kaya lang, mas namumuno kay mas nananaig kay Basti Duterte, yung pagiging mayor niya. Putang ina, nakakahiya yung mga taga Davao kung lalabanan niya to si Torre. At kung ito si Torre mabugbog niya, anong bragging rights meron ka? Na ipagtanggol mo yung tatay, nasaktan mo siya, nakaganti ka sa tatay mo, napauwi ba nun yung tatay mo? Hindi naman. So kung lalabanan ko siya, anong makukuha ko? Mapapahiya yung bayan ko, mawawala ang respeto ng mga kababayan ko sa akin. Kasi hindi naman yan gawain ng mayor eh. Siguro kung hindi mayor si Baste, baka bukas na bukas din. Magsuntukan sila niyan. Kaya lang mayor si Baste eh. So para sa akin, tama yung hindi paglaban ni Baste dito kay Torre. Bakit siya naghahamon kasi, Boss Dada? Gago ka pala eh. Yung tatay mo kinidnap, dinala sa ibang bansa, matanda na, baka doon na mamatay. Okay ka pa? Natural magagalit ka, natural tao ka, magbe-burst yung yung emotions mo. Pero mali ba 'yon? Hindi. Kasi you're just making people, or you're just letting people know that you're still human. Na nararamdaman mo yung galit, o hindi ba? So, si Basti Duterte is within his rights para sabihin nito. Tanga yung PNP chief eh. He took it literally, na kahit na mantakin mo matanda na to, o mahina na, nakikita mo. Di parang lalabas pa, Basti, tinalagan mo lang naman yan kasi kayang-kaya mo eh. Ako ngayon ang labanan mo. Di ganun na mangyayari. Wala nang katapusan yan. Hamunan na ng hamunan yan. Ganyan ba gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Putang ina nyo. Mga tanga talaga kayo. Hindi yan ang pinangarap ko sa bayan ko. Tanginan yan, gusto ko sa Pilipinas magkaroon tayo ng matitino na mga leader. Sa tingin mo kung babanatan makikipagsuntukan si Baste, magiging matino siya? Kung nilabanan ni Bastito, magagalit ako sa kanya. Bakit? Kasi hindi mo trabaho yan. Huwag mong ilagay sa kamay mo ang kapangyarihan, ang galit, ang batas. Bayaan mo si J. Guevara may pagsuntukan dyan. Pero kung ikaw, mayor ka, nirerespeto ang lungsod mo, hindi ka dapat talaga lumaban dito kay Torre. Kasi yung mga nagsasabi na, bakla si Baste, wala, bakla. Galit na kayo kay Baste, putangin na nyo.
Bago pa man mangyari itong hamunan ng suntukan nito, banas na kayo kay Baste. Ginagamit nyo lang yan para meron kayong bagong gamitin pang bash kay Baste. So kayong mga nagsasabi na, ay nako Baste, labanan mo yan. Pag hindi mo nilabanan yan, Baste, nako masisira ka dyan. Hindi, tanginan nyo, mga ego nyo lang. Yung finifeed ninyo at isinusubo nyo si Baste para sa mga ego ninyo. Kayo pala gustong bumugbog kay Tore. Ba't di kayo bumugbog kay Tore? Bakit nyo ipapasa kay Baste yung burden? Respetado yan. Dapat nire-respeto yan ng mga tao yan. At kung bugbugin niya si Tore, magmumukha pa siyang walang respeto. Bakit? Ang tanda-tanda na, binugbog mo pa, hindi naman kayo match. Gamit-gamit ng utak. Gamit-gamit ng utak. Hindi dapat talaga patulan ni Baste Duterte ito. At kung sabihin man ng tao na bakla si Baste, takot si Baste, tangin na, tingnan nyo naman, kayang-kaya niyang gulpihin si Tore. But the right thing to do is hindi patulan yung katarantaduhan nito ni Tore. Maluwag ang tornilyo niyan. Sinong gago nasa posisyon na gagamitin mo yung nangyari sa Pilipinas na kalamidad para lang sumikat ka? Narcissist ang punyeta. Yan yun. Tawagin nyo ng bakla si Baste all you want. Pero para sa akin, bilib ako kay Baste kung hindi matutuloy itong laban na ito. Bakit? Kasi hindi naman yan trabaho ng isang mayor. Tsaka, pucha, bayaan mo na Diyos ang gumanti sa mga yan. Ang gaba, dili magsaba. Lahat ng mga ginawang kahayupan netong mga kupal na ito, babalik yan sa kanila. Hindi na kailangan madaliin, bugbugin. No brainer yun. Baste will win. Baste will win. Pero gagamitin lang siya ni Tore para mas sumikat si Tore. Baka maging senador pa yan balang araw. Gusto niyo ba magkaroon ng senador na ganyan parang may tama sa utak? Imbis na kinukumbinse yung presidente natin magpa-hair follicle test, puta boxing. Hindi ba? Ano magsabi ni Baste? Alam mo, ulitin natin yung sinabi ni Baste. Ulitin natin. Season pero kung suntukan tayo, kung makaya bita. Kung suntukan tayo, kaya kita. Anong sinasabi ni Baste? Kaya kita. Kaya ba ni Baste si Tore? Nakita nyo nga yung gunggong mag-push up, putangin ng yan, yung gumagano na lang, parang kumakanjot na lang ang hayop. Lakas pa nito, 30 plus lang to, surfer, nagmumuay thai, nagbaboxing, nagbabasketball, nagji-gym. Active tong mamang to, 6-footer to. Putangin na yan. Paano mananalo si Tore dito? Hindi aabot na suntok ni Tore dito. Sabi ni Baste, kaya kita. Hinamon niya ba na suntukan? Kung magsusuntukan tayo, kaya kita. Inamin na rin naman ni Tore na mahina na ako sumuntok, pero sige lang. Ano pa pagtatalunan natin? Tama lang. Baste, wag kang lumaban. Pasisikatin mo lang yan. Mantakin mo. Pupunta ka ron. Ready ka. Tapos, masusuntok mo siya. Baka ikamatay niya pa yan. Putangin na yan. Kasalanan mo pa. Baka ikakulong mo pa yan. Wala naman kayong pipirmahan na waiver na pag namatay siya, hindi ako makukulong. Wala naman ganun. Baka nga mamaya, gamitin pa nila yan sa'yo Sinaktan mo yung pulis namin. Daming pulis doon. Hulihin ka hindi ba? Siya nagsiset ng parameter. Siya nagsiset ng rules Di ba? Dapat, kung quid pro quo, sabi nga, kung meron siyang rule o meron siyang demand, meron din akong demand. Kung ayaw mo ibigay yung demand ko, wag na. Pero regardless, may demand o wala, ako, para sa akin, Baste, wag. Walang kwenta to. Wala kang mahihita rito. Alam namin hindi mananalo sa iyo ito. At alam namin yung gigil mo, dahil sa mga ginawa niyang kahayupan. Pero hindi naman kasi yun ang paraan para mapanagot natin si Duterte. Para mapanagot natin si Tore sa lahat ng kahayupang ginawa niya sa Pilipinas. May korte. Merong mga paraang legal para magawa natin yan. Doon tayo mag-focus. Yun ang atupagin natin kaysa boxing. Napakadali lang naman talagang magsuntukan
Pero nakakahiya kayo. Alam mo, pag ito natuloy, wala na. Baka isoli ko na yung kandila ko kay Basti. Magkumpari pa naman kami, masisira ang ano niya sa akin, masisira siya sa akin. Kung ako lang, wag mo nang ituloy ito, wag mong ituloy ito, wag. Sayang ang kapugian mo, sira na mukha niya ni Torre, pati buhay niyan. Pagtapos ng PNP chief ng kupal na yan, alam naman niya yung matatapos yung kanyang pagiging PNP chief at magiging ordinaryong tao na lang siya na walang kwenta sa buhay. Oo, pagka nilabanan mo pa siya rito, binigyan mo pa siya ng pagkakataon para ma-extend pa yung kanyang kasikatan. O baka pagkatapos ng kanyang pagiging PNP chief tumakbo ng senador yan, baka manalo pa yan dahil ginulpi mo pa siya. O kaya mas mabuti wag na. O dahil konting days na lang mawawala na sa landas natin to si Torre. Magre-retire na yan next year. Okay, so pag retire niyan, wala na yan. Kakainin na lang yan ang karma niya. He's just gonna be a nobody. Walang kapangyarihan. I-enjoy niya na lahat ng mga tinamasa niya kung ano man, kung may kinita man yan o wala. I-enjoy na lang niya yun habang unti-unti siyang namamatay. Oo, doon sa sakit na ibibigay sa kanya ng langit. Yun ang pinakamagandang ganti. Mamaya masuntok ni sa ulo yan, mamatay yan. O di tapos na kagad, di na siya maghihirap sa buhay. O hindi ba maganda yung unti-unti nagdi-deteriorate siya, ma-realize siya hanggang sa humingi siya ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kahayupan na ginawa niya. Pero yung shortcut, wag na. It's not worth the time. Sayang yung reputasyon. And si Pangulong Duterte siguro will also be against it. So wag na. I don't think this is something na dapat na ine-entertain. Sabi nga, si Bastian Nagyaya well, out of frustration, he might have, pero I am pretty sure na si Basti will come to his senses and iisipin na lahat ng mga ito ay isa sa kanyang mga pagkakamali sa kanyang buhay. And at isa sa pinakatama na gagawin niya at ginawa niya is yung hindi na pinansin yung kabaliwan nito ni Torre. Okay, so maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless sa Philippines. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at